Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga rin po, Father Ren. Today we gather as we celebrate our parochial celebration of the 124th Proclamation Anniversary ng atin pong minamahal na simbahan, ang Iglesia Filipina Independiente. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos at ang atin pong minamahal na simbahan. Imagine 124 years. At ang tanong, nasaan na nga ba tayo sa loob ng 124 na taon? Kapag sinabi po nating 124 years, ang naiisip po natin mahabang panahon. Maraming henerasyon na yung nagdaan, maraming pari na yung nagdaan, maraming obispo na ang nagdaan, marami ng mga laiko, maraming simbahan, at maraming kwento tungkol sa ating minamahal na simbahan. Pero higit po sa lahat, kapag 124 years na ang isang simbahan, masasabi po natin na isa itong patotoo ng katapatan ng ating Panginoong Diyos. At iyon po mismo ang magandang punto ng tema ng atin pong pagdiriwang ng ating anibersaryo ngayong taon. This year ay umiikot po tayo sa tema na halaw po sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Ano po? Sustained by grace, nurtured in faith, sent forth in mission. Yan po yung pinakatema ng atin pong pagdiriwang. At kung babasahin po natin ang mga pagbasa ngayong araw, parang may tatlong tanong ang Diyos sa atin. Una, sino ang nagpapanatili sa atin? Ikalawa, ano ang nagpapatibay sa atin? At ang ikatlo, ano at para saan tayo pinananatili ng ating Panginoong Diyos at ng ating paglilingkod. At yan ay pumapasok sa tema sa ating mga pagbasa sa araw na ito. Sa unang pagbasa, narinig natin ang napakagandang kwento ng pagtawag kay Moises. Ang sabi po ng Panginoon, nakita ko ang paghihirap ng aking bayan, nakita ko ang kanilang daing, narinig ko ang kanilang mga tinig. Ano po? Napakaganda nito dahil ipinapakita nito kung sino ang Diyos natin. Ang Diyos na hindi walang pakialam. Ano po, ibig sabihin, ang Diyos na may pakialam sa kanyang sambayanan, nakikita niya yung paghihirap, nakikita niya yung daing ng mga tao, alam niya yung pinagdaraanan ng kanyang bayan. Pero pagkatapos sabihin ng Diyos na makita at narinig niya ang bayan, ano ang susunod niyang sinabi kay Moises? Kaya ngayon, humayo ka, sinusugo kita. Ano po? Sinugo ng Diyos si Moises para sa bayang Israel. Si Moises parang nagulat. Ha? Lord, narinig mo yung daing ng aming bayan. Narinig mo ang aming bayan. Yes. Nakita ng Diyos yung paghihirap ng sambayanan. Yes. At gumawa ang Diyos ng paraan. Ipinadala si Moises. Ganito po kumilos ang Diyos, mga kapatid, sa pananampalataya. Madalas naghihintay po tayo ng himala mula sa langit, pero minsan ang sagot ng Diyos sa panalangin ng isang tao ay isang taong handang tumugon din sa kanyang pagtawag. And if we will go back to the history of our church, to the history of the Iglesia Filipina Independiente, makikita natin ang ganitong pattern din. Ano po? August 3, 1902, ipinahayagang pagkakatatag ng Iglesia Filipina Independiente sa konteksto at paghahangad ng mga Pilipino ng kalayaan. Hindi lamang po pampolitika, kundi maging sa larangan ng relihiyon at lipunan. And that is why Don Isabelo de los Reyes Sr.,
Bilang siya ang leader ng Union Obrera Demokratika, ipinanguna niya ang proklamasyon ng ating minamahal na simbahan. And they suggested Father Gregorio Aglipay to be our first bishop, our first obispo maximo na siyang mamumuno sa ating simbahan. Ano po? Hindi naman po ibig sabihin nito na noong 1902 ay bigla na lang madali ang lahat para sa simbahan at para sa mga Pilipino. Hindi, ano po, marami ring pagsubok, marami ring pagtatalo, marami ring pagtitiis, paglilitis at maraming ari-arian ng pinaglaban. May mga paring nanghina, may mga laikong nangangailangan ng tapang. At dumating pa ang panahon na marami sa mga unang ari-arian ng Iglesia Filipina Independiente ang kinakailangang ibalik matapos ang desisyon ng hukuman. Kasi po, dati sinako po natin yung mga simbahang Romano. Ano po, kung kahit sa Bacoor, naging simbahan po ng IFI, yung simbahan po ng Romano po doon. Pero based on the decision of the court ay binawi po ng simbahang Katolika ang kanilang mga simbahan. But then, nangyari nga ang bagay na iyon, but we are still here. Salamat sa Diyos. Narito pa din po tayo after 124 years. Kaya hindi po natin masasabi na ang kasaysayan po ng ating simbahan ay kasaysayan lamang ng tapang ng mga ninuno natin. Ito ay kasaysayan rin ng biyaya ng Diyos. Dahil kung sariling lakas lamang po ng tao ang dahilan kung bakit narito tayo and we exist as a church, matagal na po sanang tapos ang kwento ng simbahang ito. Pero hindi, because God sustained us. Kaya ang unang bahagi ng tema natin, we are sustained by grace. Hindi tayo umabot ng 124 years dahil perpekto po ang simbahan. Hindi tayo umabot ng 124 years dahil perpekto ang mga kaparian ng mga obispo. Hindi tayo umabot ng 124 years dahil perpekto kayong mga laiko. Umabot tayo rito, mga kapatid, sa pananampalataya because despite of our imperfections, naging tapat pa rin ang Diyos sa bawat isa sa atin at sa ating simbahan. At minsan, kailangan po nating marinig iyon bilang parokya. Kapag may problema sa ministry, sustained by grace. Biyaya. Kapag may hindi pagkakaunawaan, biyaya pa rin ng Diyos. Kapag may pagod sa paglilingkod, isipin natin palagi pa rin ang biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kapag tila baga walang bunga yung ating ginagawa, yung ating pagpapagal bilang simbahan, isipin natin ang biyaya ng Diyos. Sa dami ng problema ng simbahan, ang sagot lamang pala ay ang sustenance of the grace of God. Ano po? Dahil hindi naman po nagsimula ang simbahan sa lakas natin at hindi rin ito magpapatuloy dahil lamang sa lakas natin. It is sustained by grace. Ikalawa sa ating tema, nurtured in faith. At dito pumapasok naman ang ating ebanghelyo. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. This has been a simple illustration. Sanga, ibig sabihin, walang buhay kung hiwalay sa puno. Tama po? Ano ho? Pwede itong maging maganda, pwede itong maging mahaba, pwede itong maging maraming dahon, pero kapag hiwalay sa puno ang sanga, unti-unting matutuyo. Ganoon din po ang simbahan. Pwede tayong magkaroon ng magandang istruktura, magandang building ng ating simbahan. Pwede tayong magkaroon ng maraming ministry sa loob ng ating parokya. Pwede tayong magkaroon ng magagandang mga programa sa ating minamahal na simbahan. Pwede tayong magkaroon ng magagandang mga kanta, magagandang mga awitin.
Maraming mga activities, maraming mga gawain, pero kung hindi ito nakakabit o nakaugnay kay Kristo, unti-unti tayong matutuyo. Kaya hindi po sapat na sabihin natin, yes, 124 years na ang aming simbahan. Pero ang tanong, mga kapatid, after 124 years, nakakabit pa rin po ba tayo kay Kristo? Dahil ang isang simbahan ay hindi mabubuhay sa nostalgia. Hindi tayo mabubuhay dahil maganda ang nakaraan. We live as a church because Christ is still our life. And we have been nurtured in faith sa patuloy na paglilingkod. At yun yung kailangan po nating alagaan. Parang halaman. Ano po, hindi po natin maaaring itanim ngayon at bukas sabihin, bakit parang walang bunga? Kinabukasan, maghahanap ka agad ng bunga. Ano po, kailangan ng tubig, kailangan ng araw, kailangan ng lupa, kailangan ng pag-aalaga. Ganoon din po ang ating pananampalataya. Maraming kailangan sa pananampalataya, pananalangin, pakikinig sa salita ng Diyos, becoming Eucharistic in our lives, kailangan ng komunidad, kailangan ng tao, kailangan ng paglilingkod, maraming kailangan para mapanatili yung pananampalatayang iyon. At iyan din po yung sinasabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, tayo ay iisang katawan, ngunit maraming bahagi. Hindi po pare-pareho ang tungkulin ng bawat isa. May iba't ibang talents, may iba't ibang gifts, may iba't ibang ministry, pero iisa ang katawan. At napakahalaga po nito sa ating parokya, sa ating simbahan. Dahil minsan gusto po natin pare-pareho ang lahat. Pare-pareho ang pananaw, pare-pareho ang paraan ng pagtatrabaho, pare-pareho ang gusto, pero hindi po ganoon ang simbahan. Different gifts, one body, one Lord, at isang misyon. Ano po? Kaya yun po yung bagay na nakapag-nurture sa atin, sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. At ikatlo, una, sustained by grace. Ikalawa, nurtured in faith. Ikatlo, sent forth in mission. May isang bagay na sinabi si Jesus sa ating ebanghelyo, manatili kayo sa akin. At pagkatapos nun, sinabi pa niya sa ebanghelyo, mamunga kayo. Hindi po sinabi ni Jesus na manatili kayo at hanggang doon lang kayo. Ang sabi niya, mamunga kayo. Ito po yung pinagmumula ng ating misyon. And we abide so that we can bear fruit. Ano po, kahit kung babalikan po natin yung pinakatema natin, sustained by grace, nurtured in faith, at yung sent forth in mission, hindi po siya sinabing stay here. Manatili na lang kayo sa kung ano na kayo ngayon. Hindi po. Kailangan ng pag-unlad ng simbahan. And we have been sent forth in mission upang patuloy na manaig ang misyon ng Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod po natin sa atin pong simbahan. Actually, mga kapatid sa pananampalataya, the mission starts when we step out on the door of the church. Kapag lumalabas na tayo sa simbahan, doon nagsisimula yung tunay nating misyon. Kung papaano tayo lumulubog sa lansangan, kung papaano tayo lumulubog sa lipunan, kung papaano tayo nakikipamuhay sa ating mga kapwa, tumutulong sa mga taong nangangailangan, nakikinig sa daing ng sambayanan, sapagkat iyon ang ginawa ng Diyos para sa atin. Kung kaya't dapat maging biyaya rin po tayo para sa iba. Ang pagninilay po natin,
124 years. Isipin natin, ano na ba ang bunga ng ating 124 years? Sana hindi lang po isang parokya, ilang parokya, maraming pari, maraming laiko, magandang building, magandang structure ng simbahan, pero sana mas higit yung pag-iisip natin that after 124 years, the real measure is how much fruit it bears. Gaano na ba kadami yung bunga natin ngayon? And so, ang 124 years ay hindi pong conclusion, mga kapatid, sa pananampalataya, but it is a continuation, pagpapatuloy. At tayo ang magpapatuloy ng bagay na iyon bilang isang simbahan ng ating Panginoong Diyos. At sana, mga kapatid, sa pananampalataya, kapag lumabas tayo sa simbahang ito, dala natin ng malinaw na paalaala ng Diyos. We are sustained by grace. We are nurtured in faith. And we are sent forth in mission. Muli, isang maligayang ika-124 na taong anibersaryo po ng Iglesia Filipina Independiente. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Amen.